Mga kababayan, gisingin niyo mga tulog niyong kapitbahay. May malaking bulong-bulungan at matinding bakbakan na naman na nagaganap ngayon sa Senado na pilit itinatago ng mga mainstream media. Isang blind item muna tayo para pampagising sa inyong mga dugo ngayong hapon. Sino itong mga mambabatas na biglang nagkalieg at naging balat sibuyas ng biglang ilabas ang katotohanan sa multi-billion na flood control scam? Sino itong mga nagmamadaling magbago ng rules ng Senado dahil natatakot na silang may makulong, ha? Truth bomb! Hindi na natin kailangang ilihim pa. Ang mga tinutukoy natin ay walang iba kundi ang mga alyansa na Senador Win Gatchalian, Kiko Pangilinan, at ang bagong upo raw na chairman ng Blue Ribbon Committee na si Erwin Tulfo na tinututulad din ni Ben Bitag Tulfo. Bakit nyo daw inilagay ang isang bagong senador, hindi pa abogado, ha? Ang kanyang utol na si Erwin Tulfo, may galit daw ba kayo kay Erwin Tulfo? Ika nga ni Ben Tulfo. Pero mga kababayan, ang akala nilang perpektong plano para harangan ang katotohanan na uwi sa isang napakalaking checkmate. Kanino? Sa nag-iisang legal genius ng Kongreso at Senado, walang iba kundi si Senador Rodante Marcoleta. Marcoleta. Marcoleta po 'yun, ha. Binaklas, tinira at pinadapa ang Kajalian Block at ang tila sirkus na patakbo sa Blue Ribbon, ha. At matindi pa rito, mukhang si Kiko Pangilinan na tauhan sa kalokohan at naramdaman ang baksik ng totoong batas. Panoorin nyo ang video na ito hanggang dulo dahil hihimayin natin ang bawat detalye na pambabara ng ito. Na ito, ha. Okay, bakit ba natin kailangang pag-usapan ito? Ano ba ang pakialam ng isang ordinaryong mamamayang katulad natin, ng isang OFW na nagbabaon ng pawis sa ibang bansa o ang isang taxpayer na kinakaltasan ng buwan-buwan sa kanyang income tax? Simple lang, pera nyo ito, mga kababayan. Pera natin ito, mga kababayan. Ang pinag-uusapan natin dito ay ang bilyong-bilyong pondo para sa flood control na napupunta lang sa bulsa ng mga iilan habang kayo tuwing uulan ay lumalangoy sa baha. Doon po, yun po talagang kinagagalit natin mga kababayan. No? Noong nagkaroon ng biglaang Senate leadership shake-up, biglang sumulpot itong si Erwin Tulfo bilang bagong chairman ng Blue Ribbon Committee. Ang unang banat niya, illegal daw ang ginawang pagdinig ni Marcoleta at Pia Cayetano noong July 4. Tinawag nilang forum lang daw yon at walang legal na basihan. Bakit? Kasi lumabas doon ang testimonya ng 18 dating Marines, mga bagman umano ng puganteng si Saldico na nagdala ng milyong-milyong pera sa maleta. At ang malupit pa, mismong pangalan ng Erwin Tulfo ang nadawit. Aba, nang madawit ang pangalan, biglang nagpanig ang bagong majority bloc, ha? Biglang pumasok si Win Gatchalian at Kiko Pangilinan para protektahan ang kanilang mga kaalyado. Ginamit ang sheer numbers, ginamit ang puwersa ng mayorya para baguhin ang patakaran at pigilan ang pag-usad ng totoong investigasyon. Pero hindi nila alam, nag-aabang ang isang Rodante Marcoleta na may hawak na batas at tapang na walang katulad. Bago natin pasukin ang ating deep explainer mga kaibigan, at basahin ang mga dokumento na magpapatunay na takot sila kay Marcoleta. Sandali lang mga kababayan. Mga kababayan, sa mundo kung saan ang kasinungalingan ay nangingibabaw, ang katotohanan ang unang sinisikil. Pero kasama kayo, magpapatuloy tayo sa laban, walang takot, walang kinikilingan, at laging handa para sa bayan. Sumali na sa aking YouTube channel membership sa #WalkWithLan at tulungan natin ang channel na maabot ang 100,000 subscribers. Ang inyong suporta ang susi sa kalayaan natin para ipagpatuloy ang pagbabalita ng katotohanan. Salamat at kita-kits sa laban. Pindutin nyo na ang join at subscribe buttons ngayon din para ipakita ang lakas ng ating komunidad laban sa mapagpanggap na gobyerno. Mapagpanggap sa gobyerno, hindi po yung gobyerno mismo, yung mga dyan iba, mga ibang gobyerno, no?
Pasok na tayo sa karne ng ating talakayan. Ang sabi ni Erwin Tulfo, gusto lang mag-grandstand ni Marcoleta para i-destabilize ang gobyerno. Isang napakalaking katarantaduhan at depensa ng isang taong naisusukol, mga kaibigan. Heto ang katotohanan. Mismo ang kampo ng mga testigo sa pamumuno ni Attorney Levito Baligod ang nagsabi na hindi pwedeng si Erwin Tulfo ang mag-imbestiga sa sarili niyang kaso sa Blue Ribbon Committee. Paano ka magiging judge, jury at executioner? Ako ang pangalan mo ay kasama sa listahan ng mga umano'y nakatanggap ng maleta ng pera mula sa flood control scam. Anong klaseng liderato yan? Kaya naman nung Lunes, June 8, ano ang nangyari? Napilitang mag-inhibit si Erwin Tulfo. Tiklop. Nabali ang yabang. Bakit siya nag-inhibit? Kasi alam niyang kapag si Marcoleta ang bumanat sa plenaryo, walang lusot ang kanyang mga technicality at palusot. Mismong si Marcoleta ang bumanat kay Tulfo sa pagmamadali nilang baguhin ang rules ng Senado para lang paboran ang kanilang pangkatin pangkating grupo. Ang hirit ni Marcoleta na nagpatahimik sa buong Senado, gusto niya bang may makulong o gusto niya bang may maitago? Boom! Sa pulo sa puso. At eto pang isa, si Win Gatchalian ay itinutulak ng minorya sa pamumuno ni Kiko Pangilinan na magiging susunod na Senate President. Nakita niyo ba ang galaw ng Gatchalian Black? Todo depensa, todo atake sa mga testigo. Tinawag pang nakakadismaya ang hindi pagsipot ni na Attorney Baligot sa kanilang bersyon ng hearing. Pero bakit hindi sisipot doon sa ang mga testigo? Kasi alam nilang lulutuin lang sa sariling mantika ang investigasyon sa ilalim ng bagong majority. Pero si Kiko Pangilinan, mga kaibigan, ito ang matindi. Tila natauhan bigla sa kalokohan ng BRC ni Tulfo. Napansin niyo ba? Sa mga huling pahayag at galaw sa Senado, mukhang naramdaman ni Kiko na kapag nagpatuloy ang circus na ito at pilit na tinakpan ang flood control probe na pinangungunahan ni na Marcoleta, ang imahe at dignidad ng buong Senado ang tuluyang guguho sa mata ng publiko. Na-realize niya ang pagsuporta sa circus ni Tulfo at ang bulag na pag-endorso sa Gatchalian Black ay isang malaking political suicide. Masyadong matibay ang mga dokumentong hawak ng Cayetano at Marcoleta Alliance para basta-basta lang ibasura at tawaging fake forum, mga kaibigan. Ayan, malinaw sa records. Sinubukan nilang harangin ang ombudsman representative na pumasok sa pagdinig ni na Parcoleta. Bakit nyo hinaharang ang ombudsman? Natatakot ba kayo na kapag pumasok ang ombudsman, diretsong plunder at silya de kuryente ang aabutin ng mga kurakot ng mambabatas na ito? Ginamitan nyo ng power of numbers pero pagdating sa legalidad, pinulot kayo sa kangkungan kay Marco Letha. Excuse me. Mga kababayan, tapos na ang panahon ng pagpapabudol sa mga politikong daan sa forma at drama sa telebisyon. Ang katotohanan ay parang langis sa tubig. Kahit gaano mo ilubog, lulutang at lulutang pa rin yan. Ito ang aking hatol, hatol nila. Ang ginawang pag-i-inhibit ni Erwin Tulfo at ang pagkakabahala ng Gatchalian Black ay malinaw na patunay na kapag batas at prinsipyo na ang nagsalita, walang silbi ang inyong manuwerong nakuha sa political convenience. Si Senador Rodante Marcoleta ay muling napatunayan na hindi basta-basta matitinag ng mga trapo at ng mga nakaupo sa poder. At para naman kay Kiko Pangilinan, mabuti naman at natauhan ka kahit papano dahil ang bayan ay nanonood at hindi natutulog. Ito ang opinyon nyo, ano ang opinyon nyo na matinding checkmate na ito ni Marcoleta laban sa Gatchalian Black at kay Tulfo? I-comment nyo ang inyong mga saloobin sa ibaba. Huwag kalimutang i-share ang video na ito para sa kaalaman ng ating mga kababayan at OFW sa buong mundo. Magpapatuloy ang ating pagbabantay, walang takot, walang preno, katotohanan lamang. Ako si Lan at ito ang hashtag Walk with Lan. Laging tandaan, ang katotohanan ang magpapalaya sa ating bayan. Maraming salamat at magkita-kita tayo sa susunod na laban. Mabuhay po ang Pilipinas.